Hello, magandang gabi mga kakambing, mga kabunyog. Ah, Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Ikaw lang, may lalabi kaunti. Siyempre, kahit Pasko, yung mga bagay na kailangan pag-usapan, yung tungkol sa mga nangyari sa gobyerno o sa ating bansa. Kaya pala, no, yung mga nakaraang araw, di ba, Pasko, wala, napakalungkot. Hindi gaya noon na malayo pa lang Pasko, masaya na. May mga talagang ramdam mo yung diwa ng Pasko. Siguro dahil sa mga dahil sa crisis nga, eh siguro tayo ganito. Sana naman kung ano man yung crisis na darating pa, paglabasan pa natin, ano, kasi hindi pwedeng kuan lang, habang buhay tayo magtitiis, ayaw natin. Kasi siyempre yung ang crisis ay nakabase din yan sa, kumbaga, nasa salamin din yung kung sino yung mga politikong hinahanga natin at ibiniboto natin. Hindi yung sabi nila na magsikap lang at huwag umasa sa gobyerno. Hindi dapat ganoon ng katuwiran, kasi kaya nga sila nandiyan sa gobyerno kasi silang kailangan natin. Ang problema nga lang, andiyan nga sa gobyerno, pero naglilingkod sila para sa mga amo nila o tanaw ng utang na loob. Sige pala, tuloy. Kung kayo ay bakante ngayon, palambing naman ako sa channel ko o kaya sa vlog ko. Ito naman ay kuan lang, gusto ko lang may ambag sa laban para sa katotohanan. Ganyan ngayon, kabilang din ako sa membro ng Bunyog Manggagawa na nawagan na magkaroon tayo ng sama-sama tayo mag-rally sa January 18 sa MP Sara kasi yan, sumusobra na nga. Pero siyempre marami din nagalit ng mga camping dahil nga daw na puro lang Duterte ang inatupag natin. Parang lumalabas tuloy naging pro Marcos tayo sa hindi nakaintindi, ha. Pero sana naman sa mga iba dyan mga camping natin, lawakan nyo naman yung pag-iisip nyo. Siguro naman hindi bago sa inyo kung ano ang laban na kinakaharap natin, hindi biro to. Kung sasakali halimbawa na lang, kung kumilos yung LP, mapababa si Marcos Jr., siyempre sa gusto natin, isa rin ipapalit. Sa tingin nyo ba makakabuti sa atin yun? Hindi, para sa akin hindi. Kaya wag yung, kasi may mga dating membro ng Bunyog na nagalit kasi ang Bunyog daw ay pro Marcos na. Sana naman po, total galing kayo sa Bunyog, lawakan ang isipan natin, hindi yung kasarang isip natin. Hindi dapat ganoon. No? Huwag tayong gumaya sa mga DDS na ang kaisipan nila
sa pagiging panati ko lang, magiging tama o mali si Duterte o Marcos, tama pa rin, hindi dapat ganoon. At sana sa January 18, magkita-kita tayo. Itong laban to ay para sa bayan talaga to. Ito ay walang pinipiling kulay, maging isko ko man, maging Marcos o sino ang Lini o sino ang sinusuportahan mo nung nakaraang eleksyon. Ang panawagan na to ay para sa kapigilan na yung korupsyon at mga Duterte. So ngayon kasi sa panahon na to, kahit na hindi na mga Duterte ang nasa pwesto, mahirap pa rin ang laban kasi may influensya pa rin sila. Aminin sa hindi, di ba? Kita naman natin. Aspi mo sa basan, babes. Nood mo na ako ng tanggol. Okay lang. Wala problema, insan. Siyempre, tayo naman hindi lang na focus sa isang bagay. Guys, sa akin, kahit naman ako ay may mga paboritong pinapanood ng mga vlogger o sinusuportahan, lalo mga vlogger na para sa katotohanan, siyempre may isang bagay na gusto panoorin o pukusan, siyempre natural lang na doon muna ako. Gaya ng pagluluto, may mga bagay na gusto ko magluto, siyempre kahit importante yung sasabihin ng Bunyog o ni Vlogcaster o ni Kawali Carbonel, pero siyempre nagluluto ako, kailangan kong kumuha muna ng tape. Kaya sabihin na paborito ko silang pakinggan, panoorin, okay lang yan, insan, na wala problema yan. Inood ko ng tanggol, wala problema yan, kasi idol mo yan Bukod pagkati ka lang, halimbawa, may oras para sa mga social issues, halimbawa, kabilang ako sa panoorin mo, ang mahalaga, yung may natutunan ako na hindi mo alam, na-share ko kahit paano. At siyempre naman, kung may anong alam mo, yun din ang kagandahan. Kasi matutunan at malalaman ko rin kung ano yun. Diba? Rodolfo Embino, magandang gabi Kabunyog. Good evening din Kabunyog. Rodolfo Embino, Merry Christmas at Happy New Year sa inyo, no? Kaso ang Christmas natin, parang karaniwang araw na lang, hindi gaya ng mga nakarang panahon, no? Yung mga 80s, 90s, talagang ramdam mo yung diwa ng Pasko. Ito sa ngayon, ewan ko lang kung sa mga probinsya, ha? Pero dito sa NCR, hindi naman siguro nagkakaroon ng ganito. Ibang Pasko ngayon. Hindi ko alam kung malungkot o masaya. Pero kahit paano, masaya pa rin tayo bilang sa araw ng kapanganakan ng ating magliligtas, si Jesus Christ. Kahit man tayo makasalanan, kahit paano, naalala natin ang yung araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Magkaiba man natin yung relihiyon, paniniwala, pero siyempre, doon pa rin tayo sa dakilang lumikha. 14-12. Good evening, Juan. Good evening, 14-12. Ito. Umpisahan natin yung topic natin. Yung tungkol sa pagpalit ng sa pira nga, yung mga hayop na nakalagay. Nawala na yung mga mukha ng bayani. Yung paraan na yan, parang kabilang na yan sa ganyan nga, parang gustong baguhin ni Marcos yung history. Kumbaga yung history ng Pilipinas, yung unti-unti niyang binabago. Gaya ng ginawa Duterte noon, di ba? Marami siyang napaniwala sa mga kasinungalingan niya na mga Aquino din masama at silang mabubuti. Pero sa hindi nakakalam, kung wala mga Aquino, wala rin Duterte. Di ba? Siyempre, ang Duterte, taedro nga. Nagawa nilang ganun. Galit-galit si Dilawan, dilawan naman si Duterte.
Di ba yung naalala niyo yung gusto palitan nila yung pangalan na Naiya? Umpisa na yun. Sana naman, sa mga naniwala kay Duterte noon, mag-isip-isip na rin kayo ngayon. Kasi itong panahon na to, tayo naman ay kahit naman ay paminsan-minsan ay pinipura si Marcos Jr. Pero kailangan din nating balasahin. Hindi pwedeng magbulog-bulagan lang tayo, purkit sabihin natin na si Marcos okay na kasi kay Duterte. Issues lang ha. Ha? Bakit? Iinom mo sila ano? Ay, doon ka sa trupa iya. Walang kotse doon. Bakit nagdag ko? Teka lang nga, yung anak ko yun nga, sa mga fake news na pamamaraan, gusto na baguhin kasi sayan. Ito nga nakakabwisit pa no? Bakit pinalitan na ang mga mukha ng mga bayani at gusto ilagay ng mga hayop? Ano ba yung gobyerno na to? Makahayop? Simula ba ng panahon ni Duterte? Nag-ugaling hayop na tayo lahat? O sila lang? Tayo, hindi man tayo ugaling hayop Nakakabwisit. Kasi yung pira na yan, maging sa ibang bansa, puro mukha ng mga bayani. Ang bayani nila, ang nandyan nakalagay sa pira. Babarya man na yun o papel. Ano ang gusto mangyari ni Marcos? May mga nabasa pa ako sa komento na dapat buhay na lang daw. Ay kung buhaya talagang napahata sila. Nakakainis na matawa ka na ano. Siyempre dahil nga sa galit niya sa mga Aquino. Unti-unti nilang inalis yung history sa di ba dati nakaraan yung si Sara Pangdipid sa sekretary, unti-unti nilang alisin yung history sa nung martial law. Kumpara sa inyo, okay na ba yung hayop na nakalagay sa pera? Yung mga kabataan ngayon hindi na alam kung anong sino-sino mga bayani. Parang ang nangyari nito yung history, parang katang-isip na lang sa mga bagong henerasyon. Ako talaga, kung ako tanungin, kabilang ako hindi sa sangayon. Nababoy ang history. Simulan po ni Duterte sa Malacanang. Nung si Duterte naging presidente, naging makahayop lahat. Hayop ang ugali, pati yung mga ugali ng mga Pilipino naging bastos. Lahat ng kanimuha niya andyan na. No? Siguro, hindi naman siguro makapansin. Pag mo kayo kasi yung iba sa atin dito, mga DDS na nagising, yung iba na natiling tulog, yung mga DDS na talagang DDS na talaga. Sana nga ibalik na yung mga bayani sa pira. Kung galit sila sa mga Aquino, di galit sila, sabihin niyo galit sila kasi pamababoy na ito sa history. Marami ang mga kabataan na wala rin kaalaman sa history. Paano yung mga magulang kung wala rin alam? Lalo yung mga hindi mo nakapag-aral talaga. Kaya sa akin, hindi mo pang-aral talaga maayos talaga kasi dahil nga sa estado pumuhay namin noon. Sana nga magkaisa tayo na ibalik yung mukha ng mga bayani sa pira. Kung galit siya sa mga Aquino, galit sila. Huwag nilang babuyin na history. Dahil kahit anong galit nila, manatili pa rin kasaysayan ng EDSA 86 sa ating kasaysayan. Hindi mawala yan. Kahit ilang taon pa ang darating, hindi na mawala yan. Rodolfo Sabado. Salamat si Rodolfo sa panonood.
Ang Ihito Arcatala. Salamat sa panonood, sir. Ito na, sa pangalawang topic tayo, no? Si Bungo, yung dakilang alagad ni Duterte, yung tagahugas ng tweet niya, umaangal kasi kaanda, no? Hindi mo na siya mukhang kriminal para maisali sa mga kaso. Ang tanong diyan, bakit ba yung mga nabiktima nung GK, yung 35,000, lahat ba yung mukhang kriminal? Eh marami naman yung mga maamumukha doon, mga estudyante, kagaya nila kay Nilo Santos. Diba? Nila isa, yung mga kaibigan ni Nilo Santos na mga nag-aaral pa lang, ang babata pa. Mga mukhang kriminal ba yun? Kung magsalita si Bungo, akala mong amo-amo na mukha eh. Ang kapal na mukha ng tao na to, kuwan sa napaka sobrang bilib sa sarili. Yung mukha ba niya eh, yun ay dahilan niya para hindi siya masabit sa kaso sa ICC. Dapat itong quadcom na ito talagang manindigan na eh, kasi binababoy na sila dyan eh. Ipapalagay natin yung quadcom ay pinunduhan ni Romualdez daw ni Romualdez. Ipo pa rin natin gano'n, pero panindigan nila yan. Sana makulong na mga salot na yan. No? Kapag mukha na yung Bungo, akala mo, hindi mo sa pag-ano. Tingin niya sa sarili, anghel ang mukha niya sa sarili niya eh. Idadahilan pa ang mukha niya, bakit daw siya masangkot sa kaso, hindi siya mukhang kriminal. Pag mga DDS talaga, sobrang bilib sa sarili. Sa dami ng yung mga biktima ng war on drugs, war on drugs, marami talaga doon ang mukhang anghel. Ano tingin niyo, kriminal? Eh kung lahat yun ay kriminal, talaga nanlaban nga, okay lang yun, nanlaban eh. Eh, yung kawawa doon, yung mga, yung mga napagkamalan lang o pinitin di ba na dahilan para lang kumita sa kota-kota system na yan na ibinugar ni Busita at yung iba pang mga witness. Eh, kung ibubuto pa si Bungo sa sunod, ibuan lang, kung manalo pa sa sunod yan. Sana wag na manalo mga animal na yan. Eh, nung lumalabas sa survey pa naman, si Bungo, bato. Lumalabas pa sa survey. Ba, sana mag-isip-isip naman tayo. May tulpo pa. Dapat yung mga senador na may mga dynasty, may mga kapilyo na o kapatid, wag nang iboto gaya ng mga tulpo, Bilyar, Binay, at iba pa may mga kapilyo, yung Revilla, wala mga nagawa sa... Ang tagal na nila sa Senado, wala man nagawa. Pabalik-balik lang. Nasa lang ang buto na sa mga yan eh. Tapos kay Duterte noon, puro sip-sip lang ang ginagawa ng mga yan. Ngayon, idadagdag pa si Philip Salvador, si Willie. Ay, puriso nga si Robin, dadagdag pa mga yan. Ano silbihin mga yan? Tagapagtanggol ng Duterte para hindi makulong sa ICC. Balik tayo kay Bungo, no? Tumaya pa ni Bungo yung malasakit sintir niya. Bakit yung malasakit sintir ba na sinasabi, nagmayabang niya? Sariling pira ba niya yun? Hindi sariling pira yun. Kaya nga nagkalatsilid siya yung PhilHealth na yan, dahil kay Bungo eh. Kabilang yan, yung iskandal sa PhilHealth, kabilang din ang malasakit ni Bungo na hindi na may pira yan. Kasi na-upisa mababo yung PhilHealth, nagsimula nung pandemic ni Duterte. Di ba naalala niyo yung kapag may namatay sa ospital, para walang babayaran ng pasyente, papayagin ka mag-anak na lista sa COVID para maging wala nang bayaran kasi bahala ng PhilHealth. Oh, yun ang simula na ibinibintang nila kay Reyes Antiveros. Yun ba, ipinapahid nila yung mga baho nila sa ibang tao, yung dungis nila sa kung kani-kani pinapahid. Yan, naglabasan yung mga baho dyan.
ito ng mga senador ng mga bugok, yung kasalanan ng PhilHealth sa tao pahirapan. Ganyan nag-respo, Rapi Tulfo. Sana sa 2025, yung ibuto natin ng mga senador, yung mga matitino, wag na yung mga linya ni Duterte, ni Marcos, yung mga Tulfo, mga Abalos. Sabagay, si Abalos, medyo bintahan na. Bahala na kayo kung sino ibuto nyo. Pero wag din naman sayang abuto nyo sa mga gaya lang ng Tulfo. Kailangan maipasok natin si Kiko, Bam Aquino, kung kinakilala, Chil Jokno, Heidi Mendoza, si Arlen Brusas, Pres Castro, Espirito, Tuto Kosing, kung sasakali. Kailangan, dapat yan iko natin, ipasok ang mga yan. Sila, Sani Matula, sila Gringo Nasan, wag na yan. Depende sa inyo kung ibuto niyo pa rin sila. Kasi si Gringo naman, kita niyo kung anong naging silbi ng Gringo ng panahon ng Duterte. Naging kasangkapan pa siya ni Duterte, si Gringo, di ba? So, ngayon, may naglitawan sa survey. Tulfo, Cayetano, Villar, Revilla, Lito Lapid. Sana naman, mag-isip rin tayo. Hindi yung puro dahil idolo natin yung isang tao, hindi dapat ganoon. Mag-isip tayo ng para sa bayan, hindi para sa sarili o para sa iniidolo mo lang. Para sa bayan, isipin natin. Dahil kung mahal mo ang bayan, ibig sabihin, kahit tayo ay makasalanan, pagdating sa kabilang buhay, mayroon tayong pagkataon na ang ating mga kasalanan, di mo ako nagmarunong sa mata ng Diyos, may kapatawaran pa rin tayo. Kasi minahal natin bayan. Kasi pag minahal mo bayan, ibig sabihin, mahal natin kapwa natin. O si Telma Omega, ay good evening Telma Omega, salamat sa panonood, Merry Christmas at Happy New Year na yan, no? Siya pala, si Telma Omega, mayroon tong channel sa YouTube at sa FB niya, meron siyang nag-live siya pati sa YouTube. Kung may time kayo, pag-i-kuha na rin sila, pag-i-follow, pag-i-subscribe. Pero panoorin nyo rin to. Okay, si Ma'am Tilma, maganda na, mabait pa. Ang pangalan niya, ang tawag niya sa YouTube niya, Amigas 4845. At yun sa, sa FB niya, meron din siyang TikTok, Telmo Omega. Sa FB naman niya ay Elo Omega. Angelo Catala is watching. Salamat Sir Angelo. Ayun, yung mga sentributo natin, siyempre yung gaya ng mga nabanggit ko, yung kagaya nila, nabanggit ko na uli, kagaya nila, ito nga, yung dating LP, sila Isidro Kiko, Bam Aquino, at sana magkaisa na yung LP at mga iba pa mga leftist na mga grupo, gaya nila Espirito, nila Pres Castro. Nais natin tunit kung talagang gusto natin tunay ng pagbabago, no? Kasi kung patuloy tayo magkawatak-watak, yung pagbabago na gusto natin hanggang pangarap na lang yan. Kasi may mga kakamping na magkakaibang paniniwala, panindigan, minsan nag-away-away pa minsan pero hindi dapat ganoon. Kasi bilang kakamping, kung talagang pagbabago ang gusto mo, huwag kang maggulo yung ano-ano paniwalaan mo. Focus ka sa isang bagay. Hindi yung gusto mo sa ito, gusto mo sa gano'n. Pag yun ang isip mo na magulo, walang mangyayari sa pagbabago na gusto natin. Kasi mismo tayo,
hindi na magkakasundo. May gaya ni Trillanes, may maganda nagalit kay Trillanes, si Trillanes daw ay pro Marcos. Di natin alam kung si Trillanes ay pro Marcos, pero sana kasi ang ginagawa ni Trillanes naman ay para sa bayan. Suportahan natin si Trillanes, hindi yung kinakalaban natin. Kasi may mga kakaping tayo na galit kasi si Trillanes. Hindi dapat ganoon. Maging open-minded tayo. Minsan kapwa-kakamping na mga politiko sinisiraan. Hindi dapat ganoon. Kasi nga pala sa January 18, may rally nga. Sana nga marami makadulo. Itong rally na ito, wala itong pinipiling kulay. Kung maka-isko ka man, maka-Marcos ka, o sino ang sentro ng politiko, si Bipilini. Kasi sa rally, itong rally na ito, tatapatin ko na kayo, kasama dito mga pro Marcos, lalo yung mga vlogger, yung mga iba't ibang vlogger ng pro Marcos. Ito ay panawagan para ma-MP si Sara. Wala itong rally na ito, hindi to rally na babagsakin si Marcos, hindi po ito. Kasi una-una, iniwasan natin ang hindi pagkakaintindihan, kasi lalo na maraming mga siguro sana nga maraming atin na magkakaibang paniniwala kung ano mga pro Marcos, mahirap din magkasamaan pa ng loob na andun sa rally. Ang kuwan dito, ang isa lang ang kuwan dito target natin, MP Sara. Pansamantala natin kalimutan yung mga anti-Marcos na yan, kasi anti-Marcos din naman ako eh. Pansamantala natin kalimutan yan. May panahon para dyan. Sana eh maunawaan niyo ako sa mga nakinig ngayon sa akin ngayon. Mabigay lang tayo. Basta kakamping, pareho na tayo mga anti-Marcos eh. Hindi to ibig sabihin na tayo nung balimbing, hindi po. Kasi kung iisipin natin ang focus sa isa, wala mangyari. Kasi may galit kay Dilima, may galit kay Trillanes. Ano mangyari niyan? Wala mangyari sa pinaglaban natin. Hanggang pangarap lang tayo. Rodolfo Ingbino, magkita tayo sa Kabunyog sa January 18, punta kami sa Manila. Salamat Sir Rodolfo Ingbino. Ganoon din, kasi Sabado yan. Malamang hindi ko pasok yan. Tapos Sabado naman yan. Andun ako yan. Kung sasakali na sasali kayo matuloy ko sasama sa rally o papunta dito ng Manila, pwede nyo rin i-message o kaya si Secretary General si Colin Suliman o kahit mismo si Attorney Insurrecto, kahit siya yung i-message nyo, kahit direct na kayo. Magkikita tayo sa January 18. Suportahan natin ang panawagan na MP Sara, kasi ganyan nga yung mga iglesia ay INC, nanawagan sila na huwag ma-MP si Sara. Kasi alam natin ng INC, marami dyan ay sabi nila tira-tira lang ang labanan. Tutumbasan natin yun at sana marami tayo. Huwag muna tayo titingin sa color coding ng politika. Focus muna tayo sa isa. Mahirap pag sabayan ng, kumbaga sa boxing, dihalo tayo eh. Ikaw ba naman lalaban ka sa nag-iisa ka lang, lalaban ka sa dalawang malalaking tao? Siyempre hindi. Kailangan natin maging wise, hindi yung puro tapang lang. Maging wise din tayo. Rodolfo Ingbino, huwag kang mag-aalala, marami pa rin ang kakamping sasama sa rally. Salamat sir, sana nga magkita-kita tayo. Itong rally nito ay wala naman itong hindi mo sabi na hakot ito o may involve na bayaran o pera.
ito ay nakabase lang sa prinsipyo natin o ipinaglaban natin. Hindi ang ipinaglaban ito, hindi yung politiko na sinusuportahan natin. Ito ay, ang ipinaglaban natin ay yung kuan, ay ang inang bayan. Hindi yung mga politiko na ibinuto natin ng nakarang eleksyon. Hindi po ito. Ito ay para sa bayan, para sa inang bayan. Kasi gaya mo, gaya ko, tayo na hanggang tunay pagbabago. At sana makakarating tayo, no, ng ligtas at siyempre kung ito mga araw na to, gaya yan ay gusto ko rin kayo makita ng personal at makita niyo rin ako ng personal. At sana nga makita tayo sa EDSA, doon sa Camping Indalo ito. Makita-kita tayo ng oras na yun o sa darating araw na yun ay maayos ligtas. O siya pala, tingnan ko oras muna ha. Siya pala, para mahaba ng kuhan ko yung oras ko. Salamat sa panood ha. Nag-live ako sa YouTube. Kaso nga lang, may pinutin ko pala doon. Hindi ko pa alam kung anong pinutin ko. Basta tayo, no? Hanggang 2028, tuloy ang laban natin. Diba? Huwag na kalimutan ng partis natin. Bunyog na isipin sa ating mga balota. Bunyog at isipin. Tuloy ang laban. Salamat mga kabunyog, mga kamping. Magandang gabi sa inyo. Merry Christmas at Happy New Year. Salamat.